Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright, yahoo! Magandang hapon mga kaibigan. Welcome sa ating programa Radyo Mindanao. Dito lamang sa Radio Philippines Network, GXXX Radyo Ronda. Po nyo nga balingkod, Fafaal. Nagsasabi ng maganda pa kayo sa hapon. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Central Mindanao, Assalamualaikum. Medyo malamig ngayon ang panahon sa buong Mindanao. Sana akong ganito maganda at malamig din ang ulo ng mga tao kahit na walang pagkain sa lamesa o kaya walang pera. Basta nasa nasa magandang klima nakakatulog ang lahat. Oy, kawawa naman nakikiramay tayo. Mga kaibigan, inanunsyo ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte na yung dalawa sa kanyang triplet, mga kaibigan, ay nakunan. Ako po, nawalan ng pintig ng puso. Isang malungkot na balita ang bumulaga, mga kaibigan, sa mga taga Davao City. Matapos na i-anunsyo ni Inday Sara na dalawa sa tatlong sinapupunan nito ay wala ng pintig ang puso. At ang nalalabi ay kasalukuyang binabantayan ng kanyang mga doktor dahil sa mahinang pagtibok ng puso nito. Halos 2 buwan na ang sinapupunan ni Inday Sara, mga kaibigan. Nang una nitong ipaalam sa publiko nung nakaraang buwan na siya ay buntis. Umani naman ng mga sari-saring komentaryo at awa mula sa mga netizens ang naging pahayag ni Carpio. Ay ginawa ni Inday Sara, mga kaibigan, Inday Sara Duterte Carpio, ang pahayag kaninang umaga sa headquarters ng Task Force Davao sa Santa Ana, na kung saan ay formal nang pinangalanan nito si Colonel Bernard Neri bilang bagong commander ng naturang anti-terror unit ng militar. Pinalitan ni Neri si Colonel Henry Robinson matapos tong sibakin sa kanyang pwesto dahil sa naganap na pambobomba sa night market sa Rojas Avenue na ikinamatay ng 15 katao at pagkasugat ng mahigit sa 5 dosenang sibilyan nitong Setyembre 2. So nakikidalamhati tayo, mga kaibigan, kay Davao City Mayor Duterte dahil itong malungkot na balita. Alam nyo, mga kaibigan, mahirap talaga mawalan ng pagbuntis kayo. Tas nakunan kayo. Mahirap yan. Sana hindi naman na malagay sa peligro itong si Inday Sara. Dahil kawawa naman. Alam nyo, napakasipag nitong si Inday Sara. Kaya nga nung inauguration ni Tatay Digong, mga kaibigan, ay hindi nakapunta si Inday Sara sa Malacanang ay dahil sa sitwasyon ng kanyang pagbubuntis. Ay pinagbawal ng kanyang OB-GYN na magpagod itong si Inday Sara. Kawawa naman, mga kaibigan, 2 sa 3 triplet. 2 sa 3 sinapupunan ng ang wala na, negative na yung palpitation.
Mabuti naman at hindi pa masyadong malaki yan mga kaibigan, pero nagpo-form na yan. At 7 weeks yung halos 2 buwan na yung pagbubuntis ni Inday Sara. So I'm sure naka-form na yan. Para na siyang alien ng malaki yung ulo at mahaba yung katawan na parang may buntot. Ganyan na yan mga kaibigan. Sana tutukan naman ni Inday Sara mga kaibigan yung kanyang kalagayan. Lalo siguro itong na-stress nung sumabog yung bomba dyan sa Rojas Market sa Rojas Avenue sa night market. Alam nyo, pag kayo nagbubuntis at kayo stress, makaka-apekto yan sa inyong mga sinapupunan, sa inyong mga sanggol. Kaya kailangan ingat na ingat sa pagbubuntis. Kita nyo si Mariel, yung asawa nitong si movie action star Robin Padilla. Ilang beses nang nakuna niyan last year, 2 beses. Ngayon nagbubuntis na naman. So kailangan ingat talaga sa pangangalaga ng mga nagbubuntis. So plano ngayon ni Robin Padilla ay padala. Pumunta muna si Mariel Rodriguez dyan sa Amerika upang doon siya magbuntis. At sana tuloy-tuloy na yung pagbubuntis itong si Mariel. At siyempre, ganun din kay Inday Sara. Napapakinggan tayo dyan sa Davao City. Eto't batiin muna natin yung mga empleyado at staff at mga nagbabakasyon ngayon dyan sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park dyan sa Samal Island. Napakaganda niyang resort na yan mga kaibigan at tabi lamang ng Davao City yan. From Zamboanga, kung gusto niyo magpunta sa Samal Island, isang sakay lang ng eroplano yan. Pagbaba nyo ng Davao, diretso kayo sa may pier at merong mga water taxi doon. At siguro mga 10 minutes lang nandiyan na kayo sa Samal Island, 10 or 15 minutes. So ulitin natin yung mga gustong magbakasyon, yung gustong mag-celebrate ng birthdays, weddings or anniversaries or corporate vacation, yung mga negosyanteng gustong mag-seminar at mga iba pang kumpanya na nais magsagawa ng kanilang mga activities, maaari kayong pumunta sa Blue Jazz Beach Resort and Water Park dyan sa Samal Island. Napapakinggan tayo dyan ngayon. Kaya maaari kayong tumawag. Napakamura lamang dyan mga kaibigan. Maaari kayong tumawag sa kanilang telepono. Ang area code ay 082-284-2000. Ulitin natin yung telephone number ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island. Ang area code ay 082-284-2000. O kaya kung gusto niyo mag-text o wala kayong PLDT, tawagan niyo sa cellphones. Maaari niyong tawagan ang Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa kanilang cellphone number 0998-967-8001 up to 8005. Ulitin natin para yung sa mahina, mabagal magsulat o kaya sa cellphone, maaari ninyong i-save kagad. Ang cellphone number ng Blue Jazz Beach Resort and Water Park sa Samal Island ay 0998-967-8001 up to 8005. Okay, good afternoon din sa mga taga Yaki, Yaki Laboratories. Ay nagte-text. Itong Yaki, masarap tong Yaki coffee bago ngayon. Kaya samantalahin niyo mga kaibigan. Maraming binebenta ang Yaki. Ito yung ang ibig sabihin ng Yaki mga kaibigan, di ba? Ito yung Yaki Herbal Laboratory. Ang ibig sabihin ng Yaki sa mga hindi nakakaalam ay yaman ang kalusugan, ingatan. Yan ang Yaki. So good afternoon kay Lulu. Lulu. Yung
nasa likod ng matagumpay na Yaqui Herbal Laboratory na nakikinig sa atin ngayon dahil nag-text. Batiin daw natin ang mga taga-Yaqui. Diyan yan mga kaibigan, sa Barangay Paco, Kidapawan City, sa North Cotabato. Alam niyo mga kaibigan, nasubukan ko na itong Yaqui. Talagang, maganda yung kanilang gamot. Kung kailangan ninyo ng gamot sa laban sa diabetes, meron sila dyan. Kung gusto nyo namang gamot para sa mga bata, vitamina, available din ng Yaqui. Itong Yaqui Herbal Laboratory ay ang the first and biggest na Mindanao-based company na nasa gumagawa ng mga pharmaceutical products. At katulad na sinabi natin, nakabase ito sa Barangay Paco, dyan sa Kidapawan. At kung hindi tayo nagkakamali, ay nagsimula ito noong 2008. Ngayon, si Lulu Puwa, mga kaibigan, ang nasa likod ng matagumpay na Yaqui Herbal Laboratory. At siyempre, ang kanyang loving husband na si Romy Eluspa. Good afternoon, Parego. 2008 pa yan mga kaibigan at talagang nabigyan ng permiso ng Bureau of Food and Drugs and Cosmetics noon. Yan ang pangalan ng Bureau of Food and Drugs and Cosmetics. Ngayon ay Food and Drug Administration. Ay pinayagan silang mag-manufacture ng mga Yaqui Oil Liniment, yung Yaqui Beauty Care Soap, Yaqui Baby Soap, yung Hermosa Kojic Whitening Soap, at Kiddy Yaqui Syrup, at yung aking paboritong Yaqui Capsule. Maganda to dahil talagang nakapag-tour tayo dyan mga kaibigan sa Yaqui Herbal Laboratory. At napakalinis tong kanilang planta. Maayos na maayos. At talagang maganda ang pamamalakad ni Ma'am Lulu Puwa at ni Romy Eluspa. Dahil napakalakas ng bentahan ng kanilang produkto. Tabi lamang niyan mga kaibigan, yung Yaqui Herbal Laboratory, meron din silang itong sila Mr. and Mrs. Eluspa, ay meron din silang resort, swimming pool, may mga hotels, meron silang hotels din at resort dyan sa Samal Island, at meron pa silang radio station. At hindi nyo ba alam na yung Yaqui marami na itong award na natanggap hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kaya napakaganda mga kaibigan, lalo-lalo na yung kanilang spirulina. Yan ang mga benepisyo ng spirulina mga kaibigan. Itong spirulina ay nakakatulong upang protektahan ang ating kawan sa cancer, arthritis, at maganda to sa ating atay, sa ating mga mata, at sa digestion. Maraming para tong malunggay, yung spirulina. At yung iniinom ko dati, yung Yaqui Capsule. Napakaganda nito dahil kung kulang ka sa tulog at nagbumukha kang pagod palagi, nanlalambot o laging tuliro, depressed, ibig sabihin nun kulang ang katawan natin sa sapat na vitamina. Kaya itong Yaqui Capsule talagang nakakatulong mga kaibigan. Dahil ako mismo, sinubukan ko to, uminom ako nito At napakaganda ng resulta sa aking katawan. So again, binabati natin ang taga Yaqui Herbal Laboratory sa Barangay Paco, Kidapawan City, sa North Cotabato. Good afternoon kay Mr. and Mrs. Romy Eluspa at Lulu Puwa. Sila ang nasa likod ng matagumpay na Yaqui Products. Samantala mga kaibigan, tapos na yung yung ASEAN Summit. At hindi man nagkatabi si Tatay Digong Duterte at si UN
Chief Ban Ki-moon at President Barack Obama ng Estados Unidos. Nagkausap naman sila, nagkaroon ng shaking, nagkamayan sila. At ayos naman. Diba? At least tagumpay yung pagbisita ni Tatay Digong sa Laos. Para sa ASEAN Summit. At maraming nakiramay kay Tatay Digong dahil dun sa naganap na pambobomba sa Davao City. At marami ring nakausap si Tatay Digong, mga kaibigan, na mga head of state katulad nung Japan. At yung Japan ay nangakong magbibigay ng mga barko at magpapahiram pa, mga kaibigan, ng itong eroplano, surveillance planes. Siguro ito yung mga Orion para gamitin ng Pilipinas sa surveillance diyan sa South China Sea, na kung saan ay pinag-aagawan pa rin itong mga isla diyan. Kagabi ay nagtapos siya yung ASEAN Summit dahil sa isang gala dinner. Hosted naman itong si Prime Minister and Chairman ng ASEAN 2016. Si Tongyun Sisolith. At pinarangalan yung mga ibang heads of states na umattend dyan sa naturang pulong. At siyempre kasama doon si United Nations Secretary General Ban Ki-moon. Sa kanyang talumpati, mga kaibigan, ay nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa kooperasyon sa mga members ng Association of Southeast Asian Nations. Lalo na yung mga issue ng regional issues o mga mga crucial regional issues. At binigyan pagpapahalaga, mga kaibigan, ni Tatay Digong yung BIMP o yung Brunei, Indonesia, Malaysia and the Philippines growth area, economic growth area. Dahil ito yung katabing bansa natin. So sinabi ni Tatay Digong na ito ang kanyang tututukan upang lalo mapagtibay ang mga relations, bilateral relations ng ating bansa sa Malaysia, Indonesia at Brunei. Nagkausap din si Tatay Digong at yung hari ng Brunei na si sino ba may hari ng Brunei? Si Bolkiah. Yung bigote niya parang si Paquito Diaz. Kaya maraming girlfriend. Joke lang. Baka magalit si Bolkiah, His Majesty, magpadala ng isang truck na ginto dito. Itong 11th East Asia Summit, mga kaibigan, ay inilatag ni Tatay Digong yung kanyang agenda tungkol dito sa rule-based approach para sa isang peaceful settlement ng mga disputes. Ito yung yung tugon ng arbitration sa South China Sea. At kasama rito yung sa Philippine agenda ay yung strengthening response sa migrants in crisis. Ito yung katulad dito, yung mga OFWs na nakakulong dyan sa Malaysia, na nakapiit dyan sa Indonesia. Yan ang mga issues dyan. Wala naman tayong problema sa Brunei. Kahit napakaliit na bansa ng Brunei ay sobrang yaman naman, mga kaibigan. Di ba? Wala tayong nakikitang narinig o terorismo ang Brunei. Dahil, kanya-kanyang diskarte yan. Hindi katulad sa Amerika. Ang daming problema ng Amerika. Tinatarget ng mga terorista, tinatarget ng mga ISIS, tinatarget ng Al-Qaeda. Dahil nakikialam tong Amerika sa Middle East.
At marami silang bansang winasa katulad ng Libya, Iraq, diba? Afghanistan. Yung Brunei, wala namang pakialam ang Brunei sa kaguluhan dyan. Kaya tahimik ang Brunei. At kabilang pa sa Philippine agenda na nilatag ni Tatay Digong ay yung upholding peace in the Korean Peninsula. Dahil alam naman natin ang sigalot sa pagitan ng North Korea at South Korea. At dahil dyan, kailangan talaga ng peaceful resolution ng mga kaibigan. At yung ASEAN Summit, mga kaibigan, actually 10 yung miyembro ng ASEAN at yung mga member states. Pero nandiyan din sa naturang summit ang mga leader ng People's Republic of China, Japan at ng Republic of Korea. So inaasahan natin na babalik sa lalong madaling panahon itong si Tatay Digong unless na meron siyang mga iba pang side trip sa mga kalapit na bansa. So napakaganda niyan, mga kaibigan. Napakaganda yung pagkakataon. Sabi nga nung Japan, sabi niya kay Tatay Digong, you are very famous in Japan. Talagang sinusundan daw ng mga Hapon itong liderato ni Tatay Digong. So napakaganda, mga kaibigan, dahil na-renew yung friendship ng mga leaders ng members ng ASEAN. At muli silang nagkita-kita at nagpasalamat sa isa't isa sa kanilang mga suporta. Sabi pa ni Secretary Martin Andanar, mga kaibigan, yung Presidential Communications Officer, sabi niya, and I quote, President Duterte is a rock star, not only in our country, but also in other countries like Laos and Japan. Aba, totoo naman, pinagkaguluhan talaga si Tatay Digong. Pinagkaguluhan hindi lamang ng mga Pilipino, kundi ng mga taga-Laos at maging mga ibang head of states. Kitang-kita natin din, ang daming mga selfies, di ba? Napakasimple lang ni Tatay Digong. Meron pa nga tayong nakita natin siya sa television at sa larawan na inilabas ng Malacanang. Aba, nakabarong Tagalog lamang, habang yung iba ay naka-Amerikana. Tapos yung barong ni Tatay Digong, tinupi niya pa yung kanyang long sleeve. Talagang ready to work. Ganyan kasimple si Tatay Digong, mga kaibigan. Kaya mahal na mahal ng mga Pilipino at patuloy na sinusuportahan ang kanyang pamahalaan. Pagkakaalam natin, mga kaibigan, maraming naipangako din yung mga ibang head of states kay Tatay Digong na suporta. Katulad na, isa na nga dyan yung Japan. At nagkausap din si Tatay Digong at yung mga Chinese leaders. So inaasahan natin na magkakaroon to ng magandang epekto sa ating mga mangingisda na pumapalaot dyan sa South China Sea at pinipigilan naman itong mga Chinese Coast Guard.
Tignan natin pagbalik ni Tatay Digong kung ano yung kanya magiging pahayag ukol sa kanyang matagumpay. Sa matagumpay na biyahe sa Laos. At kung ano yung pinag-usapan nila nitong si President Barack Obama. At inaunang naglabas yung Malacanang na magtatabi daw sana si Pangulong Rodrigo Duterte at si Barack Obama at si Ban Ki-moon. Kaya lang hindi natuloy, hindi natin alam kung bakit. Maaaring naiba yung seating arrangement. Pero ang mahalaga dyan mga kaibigan, yung matagumpay na pagbisita nitong si Pangulong Duterte sa Laos upang sa pagdalo na ASEAN Summit. So yan ang huling mga kaganapan mga kaibigan. Tignan natin kung ano ang manyanyari pagbabalik nitong si Tatay Digong. Pero bago tayo pumunta sa isang balita about this state of emergency na nilatag nitong itong hinihingi ni Tatay Digong. Isa muna tayong commercial break mga kaibigan. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Okay, thank you very much, President Ramos. Alas 2:35 na mga kaibigan sa buong Kapuluan. Hoy, nagbabala ngayon bago tayo pumunta ron sa state of lawless violence ni Tatay Digong. Puntahan muna natin itong balita na ibinigay sa atin ng PNP. Sa Radyo Mindanao, nanawagan ngayon ang liderato ng Philippine National Police sa publiko na huwag magpakalat ng mga text messages na unconfirmed. Lalong-lalo na yung mga bomb threats. Ang una daw nating gawin ay hintayin ng abiso ng ating otoridad. Alam niyo mga kaibigan, itong pagkakalat ng mga gantong klaseng text messages, nako, may kaukulan na parusa to, penalty at maaari tayong makulong. Pag kayo'y nagpakalat ng mga bomb threat messages na walong katotohanan, nako, yari kayo niya. Madali kayong matrace. Kaya nga umapila ang ating kapulisan mga kaibigan na maging vigilant tayo at iwasan ang pagpapakalat itong mga text messages dahil karamihan yan kung meron ang nagpapakalat din yan yung mga kalaban at yung mga prankster na walang magawa sa kanilang buhay kundi ang manggulo. Kaya sabi ng PNP, stop forwarding those messages. It doesn't help, it makes the people panic. Sa halip mga kaibigan, maaari ninyong i-text ang PNP sa kanilang hotline, text line number 2286. Kung meron kayong mga impormasyon about sa mga suspicious persons o kaya may mga nakita kayong mga bagahe, bag, backpacks or whatever, container na iniwan sa isang mataong lugar, huwag yung bubuksan, huwag yung lalapitan at huwag yung pag-iinteresan. Tawagan nyo kagad yung ating emergency number na 911. O kaya, maghanap tayo ng police at sabihin natin, report itong mga ito. O kaya, i-text ninyo sa PNP hotline 2286 yung mensahe.
At nakadirekta yan mga kaibigan sa tanggapan ni Kuya Bato de la Rosa. Ayan ang Itagamo Bato text line, hotline 2286. Bueno, nakakasalalay sa mga kamay naman ni Tatay Digong Duterte mga kaibigan kung hanggang kailan ipatutupad ang state of emergency. Ito ang nilinaw ni Executive Secretary Salvador Medialdea patungkol sa indefinite deadline na implementasyon ng state of emergency ni Tatay Digong Duterte. At sinabi naman ni Executive Secretary Medialdea mga kaibigan na nasa saligang batas ito. At kapag lawless violence daw walang naka-indicate na date, so indefinite to. Siguro because this is a lesser measure na wala namang nasusuppress na mga civil rights. Tama yan mga kaibigan kasi may mga ibang sektor na nagsasabing itong state of lawless violence ni Tatay Digong ay mistulang martial law. Naku, mali po kayo. Hindi po mistulang martial law to dahil wala naman tayong indiscriminate arrest. Hindi naman nakaka-curtail yung ating civil rights. Diba? Wala namang ginagawa ang ating kapulisan kundi protektahan ang kasiguruhan ng mga mamamayan. Kaya naman mabilis na itiranggi ni Executive Secretary ang mga balitang pagmatagalan itong pagpapairal ng state of emergency. Kinlaro din mga kaibigan ni Medialdea na mararamdaman agad ng taong bayan kung babawiin na ang state of emergency at nakabasa niya ito sa sitwasyon ng ating bansa. Samantala, tiniyak naman ng palasyo na may kaparusahang naghihintay sa mga miyembro ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na nagmamalabis sa kanilang tungkulin kaakibat ng pinapairal na state of national emergency. Okay, good news naman tayo sa lahat ng ating mga members ng Social Security System. Yung ating mga senior citizens, si Lolo, si Lola, umuusad na sa House of Representatives mga kaibigan ang panukalang 2,000 dagdag sa pensyon ng mga Social Security System pensioners. Ito ay matapos na aprobahan sa Committee on Government Enterprises and Privatization ang naturang proposal. Matatandaan na ang 2,000 pension hike ay una nang na-veto sa termino nitong si dating Pangulong Noynoy Aquino. Nako. Tama yan mga kaibigan, di ba? Binito to ni Aquino. Hindi niya pinayagan na magkaroon ng dagdag na pensyon itong mga pensioners, mga kaibigan, itong mga senior citizens na members ng SSS. Samantalang yung sweldo ng mga executive ng SSS, grabe. Yung mga bonus nila, it runs into millions of pesos. Dito rin ako na bad trip kay dating Pangulong Aquino. Imagine yung dagdag na pensyon, ipinagkait pa sa mga matatanda. Nako. Kakapirasong taon na lang ang ilalagay niyan sa mundo, pinagkait mo pa yung 2,000 dagdag na maaaring gamitin sa pagpili ng gamot. Alam niyo mga kaibigan, ito totoo to sasabihin ko. Mahirap sa mga ibang tao. Lalo-lalo na sa mga anak na meron silang inaalaga ang matatanda sa bahay. Lalo na kung pamilyado sila. Unang-una, andiyan dyan yung mga anak nila, pinapakain nila, ginagastusan sa paaralan. And then, andiyan dyan pa yung nanay mo or tatay mo, di ba? So yung nanay or tatay mo, ikaw pa rin ang tumitingin dyan. Maraming mga anak nabibigatan. Para bang napakabigat sa kanila ang tulungan o kupkupin ang kanilang mga matatanda na. Kasi siyempre, pag matanda ka na, marami ka lang iniinda. Andiyan yung mga gamot, sakit sa katawan. Merong mga ibang anak dyan, talagang halos parang walang keber sa buhay ng kanilang mga matatanda.
Wala na silang pakialam. Hindi nila naisip na dahil dun sa kanilang mga magulang ay lumabas sila sa mundo. Kaya naman itong si Aquino, nung vinito niya itong dagdag na 2,000 sa mga pensioners, nakakainis. Alam niyo ba mga kaibigan na yung SSS ay iginagambol yan ng mga pera ng taong bayan, ng kanilang mga members. Unang-una, ang ginagawa ng SSS sa mga kwarta na nakukolekta nila mga kaibigan, ipinupuhunan nila sa mga negosyo. Ibinibili nila ng mga stocks sa mga malalaking korporasyon sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Pumunta kayo sa SSS, sa tanggapan ng SSS dyan sa Quezon City. Ang dami-daming mga mamahaling paintings. Napakaraming mamahaling paintings itong SSS na binibili nila. Sinasabi nila na balang araw mas mamahal pa raw to. Ang gusto nating malaman sa SSS, gaano kalaking salapi ang nawaldas o ang nalugi sa mga negosyong pinasok nila. Yan ang gusto nating malaman. Pag meron tayong time, tawagan natin yung SSS dito dyan sa Quezon City. At alamin natin kung gaano kalaking kwarta ang nalugi mula sa mga negosyong pinasok ng SSS. At kung gaano kalaking salapi ang tinatanggap ng mga executives nito. Tapos binito pa nitong si Aquino yung kakapiranggot na dagdag bawat buwan. Ako po, asan ang kaluluwa ninyo? Pero ngayong 17th Congress mga kaibigan ay positibo ang mga mambabatas na talagang may papasa na ito. Dahil ang katwiran ni Aquino noon, kailangan natin ng 26 billion. O kaya 26 billion ang mawawala sa pondo ng gobyerno kung ibibigay natin yung 2,000 pensyon sa mga matatanda. Dapat hindi lamang yung mga pensioners, huwag niyong kalimutan yung mga veterano, yung mga war veterans. Alam niyo sa Zamboanga, minsan na-attend na natin itong mga event ng mga war veterans. Bawat taon mga kaibigan, pakunti ng pakunti ang mga veteranong dumadalo sa komemorasyon ng kanilang sakripisyo. At wala rin tayong marinig mula sa Kongreso na bibigyan nila ng karagdagang salapi itong mga natatanggap ng mga veterano. Imagine itong mga veterano, ito yung nakipaglaban ng panahon ng Hapon. Andiyan dyan yung mga veterana, yung mga ginahasan nitong mga Hapon nung giyera, nung ikalawang digmaan. Kaya ang gusto nating mabigyan ng atensyon itong unang-una, yung mga matatandang members ng Social Security System, at pangalawa yung mga veterano. Bigyan nyo naman yun ng magandang welfare itong ating mga pensioners at itong mga veterano. Lalo-lalo yung mga veterano, minsan nga uma-attend ng mga komemorasyon sa kanila naka-wheelchair. Yung mga iba halos hindi na makalakad. Pero makikita nyo sa mga sombrero nila yung mga medalya, di ba? Kawawa naman mga kaibigan. Kaya nakakaawa ito matatanda. Anyway, sa naganap na pagdinig mga kaibigan sa Kamara na dinaluhan ng mga opisyal ng SSS, ay naghain si Congressman Carlos Zarate ng motion for omnibus approval para sa 15 nakabinbin na measures na agad na sinugundahan nitong si Sorsogon Congresswoman Evelina Escudero. Iginiit ni Zarate na umaasa siyang mabilis na maaprubahan sa plenaryo ang panukala, gayon din sa ang Senate version nito. Para bago matapos ang 2016 ay malagdaanan ni Tatay Digong ang naturang batas. May humihirit pa rin. May mga humihirit na kung magbibigay daw ng pamahalaan ng dagdag 2,000. Dapat taasan din daw yung premium na binabayaran ng mga members ng SSS. Naku po.
Aminado naman si Surigao Congressman Prospero Pichay na may tuturing na popular bill ang pension hike, pero hindi umano to ang dapat maging sukatan ng sa suporta sa panukala. Bagkus ay dapat tignan ang survival rate ng SSS. Di ba mga kaibigan, ang daming problema ng pamahala, di ba? Dapat siguro yung mga konsehal, yung mga city councilors, yung mga provincial board members ay magpasa ng batas na magdadagdag o magbibigay tulong sa kanilang mga senior citizens. O kaya, for example, maaaring magpalabas ng panukala ang mga city councilors at provincial board members na magbibigay pugay sa mga senior citizens isang beses sa bawat taon, sa isang taon. Diba? Kunyari, sa isang taon mag-i-sponsor ang city government o kaya ang provincial government ng isang medical mission na ang target lamang ay yung mga senior citizens. Diba? Medical mission, titignan ang kalusugan ng mga matatanda. Dahil alam naman natin na mga iba dyan, mga kaibigan, halos wala ng pera upang makapunta sa mga ospital o pagamutan. O kaya naman, yung mga doktor ay maaari silang magsagawa ng humanitarian mission sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Kunyari dyan sa Zamboanga City, yung mga doktor dyan or yung mga konsehal dyan ay magpasa ng ordinansa na gagawa ng Senior Citizen Day sa bawat taon. Pero dapat itapat nyo naman to sa hindi naman yung during rainy season. Dahil baka mabasa sina lolo at lola. Diba? So yan ang Senior Citizen Day. Diba? Bigyan natin ng pagpupuga yung ating matatanda. At sa mga Good Samaritans naman, maaari tayong mangolekta ng gamot o manghingi ng gamot sa mga pharmaceuticals, vitamina, upang maibigay naman sa mga senior citizens. Dahil kung walang kikilos, sino pa? Sino pa ang magbibigay halaga dito sa ating mga senior citizens? Pati na rin dun sa mga disabled, yung mga persons with disability. Anong programa meron ng pamahalaang lokal sa mga persons with disability? Anong programa? Anong programa ng pamahalaan meron para sa mga senior citizens? Yung mga ganyang klaseng bagay ang dapat tuunan ng atensyon. Hindi yung puro politika. O kaya yung city health or yung municipal health office ay maaari silang magsagawa through barangay health centers ng pag-aasikaso. Isang araw, 2 beses sa isang buwan o 3 beses sa isang buwan o 1 beses sa isang buwan na mabigyan ng atensyon yung mga senior citizens. Diba? Yan ang tandaan natin at sa mga anak naman, mahalin yung inyong mga magulang. Maliban lang doon sa mga walang hiyang mga magulang. So, yan ang importante mga kaibigan. Alam nyo, ang kultura ng mga Pilipino ay talagang very closely knit itong mga pamilya. Hindi katulad sa Amerika, pag edad mo ng 18, bahala ka na sa buhay mo. Diba? Pag tumuntong ka ng 18, maaari ka nang magsarili. Dito sa Pilipinas, kahit tumuntong ka na ng edad na 50, nandun ka pa rin nakasalig sa mga magulang mo. Doon ka pa rin sa nanay-tatay mo. Nag-asawa ka na, nandun ka pa rin sa nanay-tatay mo. Nagkaroon ka na ng anak, nandun ka pa rin sa nanay-tatay mo. Yung mga iba naman, ayaw naman alagaan ng mga nanay-tatay nila, pinagmumura pa nila. Sabihin nun, tanda, mas ka dito. Nako. Yung mga ganyan, mga kaibigan, i-report ninyo sa pulis. Dahil bawal yan, labag sa batas yung pagmamalabis sa ating mga magulang. Lalo na pag sinasaktan ninyo yung mga tatanda.
Kaya marami tayong napapanood sa television, yung mga balitang kinakadena ang kanilang mga magulang, hindi pinapakain ng kanilang mga magulang. Nako, limutan na nila kung wala yung magulang nila, wala sila. Kaya ang panawagan naman natin sa ating mga magulang ay habang malakas pa kayo, ay kailangan mahalin ninyo inyong mga anak. Meron akong kilalang siguro hindi naman katandaan. Meron akong kilala mahigit 60 anyos. Galit na galit siya dun sa ikalawang asawa ng kanyang apo eh. Sa sobrang galit niya dun sa ikalawang asawa ng kanyang apo dahil mahilig daw magsugal, ibinubunton yung galit sa mga anak, sa mga anak ng kanyang apo. Imagine, minumura habang kumakain. Tapos sinasampal, sinasaktan. Ako po, wala namang magawa yung kanyang apo dahil doon nakatira sa bahay ng matanda, yung kanyang mga anak. Imagine, pagmamalabis yan. Tapos yung anak naman ng matandang babae, naku, grabe rin ang ugali. Kung murahin naman yung mga pamangkin niya, terrible mga kaibigan. Sinasabihan pa niyang sana mamatay na kayo, mga patay gutom. Imagine, sinasabi mo sa bata yan ng pamangkin mo mismo. Grabe na mga kaibigan. Tapos kinukontrol yung pagkain ng mga bata. Pag may pumunta ibang pamangkin nun, sabi, huwag kang papasok dito sa bahay namin. Imagine, ganun kasama tong anak ng matanda. Pareho siya. Kung ano yung ugali ng matanda, ganun din yung ugali ng anak. No wonder yung anak na babae, mga kaibigan, hiniwalay ng kanyang asawa. Yung pala, mahilig din na magsugal, magmadyong, magparaha. At pag hindi nagbibigay yung kanyang asawa, sinusugod sa opisina. Doon ang gugulo. Pag nakatanggap na ng pera, tahimik na naman. Pag wala ng pera, manggugulo na naman. So kawawa naman yung asawa, mabuting at hiniwalayan. Ang masakit nito, yung nanay nung asawa nitong malditang babae, sinasaktan din ng hayop na malditang babae. Doon mismo sa bahay nila. Grabe, di ba mga kaibigan? Bukas na natin tuloy na chismis. Batiin mo natin si Alili at si Ramel Kamay. Nagpapabate si Alili dyan sa Baliwasan sa Zamboanga City. Binabati niya ang kanyang asawa, ang kanyang one and only one na si Ramel Kamay. Greetings coming from Alili at sa kanyang mga kapitbahay. Naku, wala na tayong oras. Naubos na naman. Greetings pala sa Jesus Miracle Crusade. Nag-text, di raw natin binabanggit. Hindi raw natin binabanggit yung Jesus Miracle at kanina pa sila nakikinig sa Tuguegarao City sa Cagayan Province via shortwave radio. Okay, so ayan, good afternoon sa mga members ng Jesus Miracle Crusade. Abangan ninyo sa Sabado yung ating panayam dito kay Brother Danny Cuarteros. Tignan natin kung ano yung bago dito kay Danny Cuarteros, yung prayer warrior ng Jesus Miracle Crusade. Napakasipag ng taong yan. Bilib na talaga ako. Whether gabi, araw, tuloy-tuloy ang krusada. Bueno mga kaibigan, isang oras na patapos. Kumakatok na talaga. Kumakalampag na si Nino, yung aming technical director. Meron daw papasok ng alas 3. Sa ngalan ng aming mga boss dito sa programang Radyo Mindanao, dito sa RPN DXXX Zamboanga, at napapakinggan tayo sa malaking bahagi ng Mindanao hanggang Tuguegarao, hanggang Mars, Jupiter, Pluto, Neptune, saan ba? Andromeda, sa lahat na. Pero number 2 lang kami kasi lahat sila mga kaibigan nasa number 1 daw sila. So nandoon sila nagtutumpukan, nagtutulakan. Kami lang ang natitira dito sa baba. So kami ang number 2. Wala kaming katunggali. Gusto namin yan. Kasi dito sa number 2, kami lang. Kami lang ang nag-iisa. Sa taas, ang dami nila. Alright, ito po ang inyong abang lingkod, Fafaal, ang sasabing magandang hapon po sa inyong lahat. At mag-ingat po tayo at napakagulo ng ating bansa ngayon. Maraming peligro. At hanggang sa susunod na bukas mga kaibigan, I love you, Mama. Merry Chuchu. Christmas and a Happy New Year. This is Michael Jackson of the Jackson 5 wishing a happy holiday to all Motown fans.